kaya dito. Hindi na ito mauulit. Hindi na talaga mauulit to, Isabel. Sa katunayan nga, may sorpresa ako sa'yo. Ano yan? Solusyon sa problema mo. Tatapusin ko ng paghihirap mo, Isabel. Simula sa araw na to, it will just be my husband, Jonas, at ang anak ko, si Catherine. At syempre ako, ang nag-iisang asawa at ina. Simula ngayon, tayo na lang. Wala nang pwedeng manggulo sa atin. Ito na talaga yung magiging pamilya ko. Sila na lang yung makakasama ko. Wala na talaga si nanay. Total, ayaw mo na sa akin. Hindi ko na pagsisiksikan pa yung sarili ko. Wala na akong kilalang nanay. Wala na. Ang ginagawa mo dyan? Huwag kang makialam dito, ha? Ikaw na nga itong tinutulungan ko, eh. Hello? Huwag kayo lalabas ng bahay. Baka magkagulo dyan. Ano magkakagulo? Baba! Tito Jonas! Hindi ko na palalampasin ang ginagawa niya kay Isabel. Sabihin mo sa akin, ano bang problema? Ang problema ko si Scarlett, pinapatay ng babae si Isabel. Kung sa tingin mo ikaw lang pwede magpapatay, hindi mo pa ako kilala. May totoo ba yun? Hindi totoo yan, Catherine. Sawang-sawa na ako magpigil. Alam mo ba, ang baril kapag itinutok, dapat pinuputok! Tito Benedict, please, huwag niyo pong gawin yan. Alam niyo, pasalamat kayo may bata eh. Ayoko may madamay na bata rito. Pero hindi pa ako tapos. Lalo na sa'yo, Scarlett. Catherine, okay ka lang ba? Gusto mo pag-usapan yung nangyari kanina? Scarlett, may kinalaman ka ba sa nangyari kanina? Di ba sinabi ko na kaninang wala? Kung wala, bakit ka na nakagalit si Benedict? Kita ba yung nangyari sa atin? Kay Catherine? Jonas, walang masamang nangyari kay Catherine. Okay lang siya. Pwede ba huwag mo ko pagbintangan? Mas naniniwala ka ba sa baliw na Benedict na yun kaysa sa akin? Pero nakita niyo naman po kanina, di ba? Handa niya na pong baralin si Tito Jonas. Bakit hindi niyo man lang po siya nakap? Bakit hindi mo man lang po siya kinausap para maniwala po siya sa inyo? Benedict! Isabel? Isabel? Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka na nga sumugod kay Scarlett! Narinig ko yung putok ng baril. Alam ko ikaw yun. Ang kinagulat ko pa, narinig ko yung boses ni Catherine na takot na takot. Pinairal mo kasi yung tapang mo eh. Pati ang anak ko tuloy na damay. Sorry, Isabel. Ang dilim kasi yung paningin ko sa galit. Galit sa mga ginagawa nila sa'yo dito. Dahil natakot din ako. Sinisisi niya ako. Ayoko na baka makita niya ako, maputukan niya ako ng baril. Malaki yung galit sa atin ni Benedict dahil nakakulong si Isabel. Kaya pwede ba, tigilan niyo na ikakatanong sa akin ng ganyan. Pero paano po si Tito Benedict? Baka pumalik siya. Saan ka pupunta? Iiwan mo kami? Paano kung balikan kami ni Benedict? Kakausapin ko si attorney. Aalamin ko kung anong pwedeng gawin dito. Hindi na pwedeng maulit to. Hindi pwedeng malagay sa panganib ng mga buhay natin. Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka nang sumugod. Pero ikaw pa rin ang nasunod. Oo, hindi nga nasaktan si Catherine. Pero hindi mo man lang naiisip kung ano yung mararamdaman niya ngayon. Lumagdag ka pa talaga dun sa bangungot na daladala ng anak ko. Tawarin mo ako, Isabel. Hindi ko na maalam na nandun kasi siya eh. Pero nung nakita ko siya, tumigil na ako. Hindi ko rin naman gusto na may madamay na bata. I'm sorry. 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 Naiintindihan ko, Benedict, na gusto mo lang ako iganti. Yun din naman yung gusto ko mangyari eh. Pero hindi sa ganitong paraan. Dito. Dito.
Dito ko gusto na pagdusahan ni Scarlett lahat ng kasalanan niya. Yung mga pader ng kulungan na ito yung gusto kong huli niya makita hanggang mamatay siya. Yun ang gusto ko. Kung gusto mo talagang makulong si Scarlett, kaya ko gumawa ng paraan. Pag-iisipan ko kung paano siya makakasuhan. Kung mapapaamin natin si Rose sa korte, magiging maayos na. Pero sa ngayon, baliktad pa rin ang mundo natin ni Scarlett. Darating yung hapon. Pinapamahal ko siya. Akala ko talaga mamamatay pa si Jonas bago kami ikasal. Pero paano na yan? Pwede kang makasuhan ng conspiracy to commit murder. Ibig sabihin, pwede kang idawit sa tangkang pagpatay kay Isabel. Eh, wala pa naman yung abogado niyo. Hindi ko kailangan ng abogado. Hindi ako idedemanda ni Isabel dahil wala siyang ebidensya. Eh, akala ko ba, sinabing umamin na yung tao mo dun. Eh, di mas madali siyang maiipit at mas madali ka na maisusumbong. Kahit anong gawin nila, hindi nila mapipigay yung taong yun. Takot sa akin si Rose. Alam niya kapag binaliktad niya ako, sisiguraduhin ko mamamatay siya. Ma'am, pwede dahan-dahan lang po ang lakad? Pagod na ako eh. Kanina pa tayo paulit-ulit dito. Pwede ba sa araw na lang mismo ng kasal ko? Okay po, kayo po bahala. Pwede naman pala eh. Paulit ka ng paulit. Eh, di ba gusto mo perfect ang lahat? Konting tiis na lang muna, ilang araw na lang, kasal mo na, oh. Scarlett Mercado, Ako nga. may delivery po. Talaga? Ano yan? Subpoena po. Ano? Sinampahan po kayo ng kaso. Ano ba raw yan? Walang hiyang Isabel yan. Ayaw pa rin niya akong tigilan. Idinawit niya ako sa tangkang pagpatay sa kanya. Bakit ba kasi hindi pa siya natuluyan eh? Pinagloloko mo ba ako? Akala ko regalo tong dala mo. Pwede ba umalis ka na? Hindi po pwede. Pumirma na kayo. Pasensya na ho, trabaho lang to. Umalis ka na sabi. Bumalik ka na lang dito pag nandito ang abogado ko. Ha? Umalis ka na! Umalis ka! Umalis ka na! Umalis ka na! Ano yan? Mamo, kain kayo ha? Kain ka lang. Pina-order pa ni boss yan sa paborito niyong restaurant. Okay, Chester. Thank you. Okay na yan. Okay na. Thank you, Chester. Sige, hintayin mo na lang ako doon, ha? Sige po, sa labas lang ako. Okay. Anyway, pinilit na ng abogado natin na kausapin si Rose. Pero walang bala kumante. Inalo ko na ng pera. Ayaw talaga. Sabi niya, kahit sampahan pa daw siya ng kaso, hindi siya aamin. Sigurado ka ba na wala na iba nakarinig na pagbanggit ni Rose na si Scarlett ang nagtuto sa kanya? Wala eh. Anong gagawin natin? Well, kahit pa paano, nakahanap yung abogado natin ng connection nila ni Scarlett at ni Rose. Eh. Paano? May nag-match yung paggamit ni Rose ng telepono doon sa taong tinatawagan niya. At nakita na kay Scarlett nakarehistro ang number. Okay na ba yon? Pwede na ba siya makulong na? Posible naman daw. Sabi naman ng abogado natin na magandang simula yun. Sigurado ba siya? Tiwala ka lang. Hindi kailangan ng tiwala lang. Kailangan masiguro natin. Hindi pwedeng malusutan ng Scarlett. Hindi pwedeng mangyari yun. Kailangan pagdusahan niya lahat ng mga ginawa niya. Sisiguraduhin ko yun. Mangyayari. Sige, nakain tayo. Saan ba kasi si Jonas eh? Scarlett,
Susundin ko na ba yung mga tao o itutuloy pa natin tong rehearsal? Oo naman. Walang dahilan para itigil mo yung rehearsal, ha? Tuloy ang kasal ko. Eh, paano tong kaso mo? Sana magkaroon ka naman sana ng silbi. May kakilala kang abogado, di ba? Ikuha mo ako ngayon din. Kung kailan naman ilang araw na lang, kasal mo na. Bakit kasi ngayon pa nangyari to, no? Pwede ba tumahimik ka na? At ba nag-iinarte ka? Ikaw ba ikakasal? Ako yung ikakasal. Mabuti pa hanapin mo si Jonas para matapos na tayo dito. Bilis! Ano bakit? Ano yan? Pare, dati-rati, beer yung iinom mo, ngayon gamot na. Baka iba na yan, pa-check up mo na. Wala pang oras eh. Tsaka, pupunta naman ako sa doktor. Pag may pagkakataon na, feeling ko naman, wala lang to. Baka dahil yung nalalapit na yung kasal mo. Kaya yung katawan mo, maatras na para sa'yo. Warning na yan. Huwag mo na raw ituloy. Tuloy na to. Wala na makakapigil pa. Kaya mabuti pa, pumalik na tayo dun sa practice, sa rehearsal. Baka hinahanap na ako eh. Okay. Sige. Hello, Catherine. Oh, pabrita rin kami dyan. Ano ipapakita mo? Tito Jonas, sabi po ni Mami wala naman po siyang kasalanan, di ba? Hindi ko alam eh. Diaz. Jonas, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang naman pala. Scarlett, ang sabi mo sa'yo wala kang kinalaman, di ba? Hindi ka nila bibigyan nito. Wala silang dahilan. Ang ibig sabihin nun, meron silang ebidensya. Sabihin mo nga sa amin ang anak mo ang totoo. Pinapatay mo ba si Isabel? Akin na nga yan. Hindi ko na nga to inintindi. Huwag na nga kayo magpa-apekto dito. Scarlett, hindi mo pwedeng talikuran yan. Kapag hindi ka pumunta dyan, ikukulong ka. Mami, ilang beses ka na po pinagbibintangan ni Nani na pinapapatay mo siya. At katulad pa rin ng dati, hindi totoong binibintang nila sa akin. Wala lang talaga silang maibato. Hindi ba dapat nating alalahanin yan? Jonas, madali lang ang problemang to. Walang dahilan para mag-alala tayo. At saka tapos na yung kasong to bago pa dumating yung kasal natin. Sana nga, Scarlett. Dahil kung hindi, mawawalang saysay lahat ng mga ginagawa natin. Ang dami natin sinakripisyo. Ang dami nang nasaktan. Kaya sana, bago man lang natin ibigay yung sarili natin sa isa't isa, maayos na. Para na lang kay Catherine. Kamusta na po kayo?
Magpagaling po kayo, ha? Nga po pala, bigay po ito ni Benedict. Salamat. Kayo naman galing po yun kay Benedict. Hindi niyo man lang po titingnan ko ano yung nasa loob. Saka na. Wala pa naman akong paggagamitan yan eh. Dito na ang buhay ko. Dito na ako tatanda at malalagutan na hininga. Pero ikaw, ang dami ka pang dapat ipaglaban, ha? Alam niyo, kahit nandito po ako sa loob ng presinto at inaantay ko po yung desisyon ng korte, hindi ko po sasayangin itong pagkakataong ito. Alam ko may mga nagawa kayo para dito sa preso. Sa tingin ko po may mga gawa rin po ako. Huwag mo nang isipin yung mga bilonggo dito. Ang isipin mo, yung sarili mo. May nagpapatay na nga sa'yo eh. Kung ako sa'yo, tatakas na lang ako. Hindi ko po gagawin yun. Alam niyo, nagkaroon na po ako ng pagkakataon dati na tumakas. Pero titiisin ko na lang po at aantayin ko na lang po yung desisyon ng kaso ko. Eh baka yung prinsipyo mo pa ang pumatay sa ginagawa mo eh. Kailangan pong lumabas yung katotohanan eh. At lalabas lang rin po yun kung makakaharap ko po si Scarlett. Eh dahil hindi ko siya mapuntahan, si Benedict pa ang magdadala sa kanya dito. Ah, ganun ba? Eh di dapat pala magpagaling na ako kaagad, di ba? Para naman kasama ako sa pag-welcome sa kanya. Ipapasalubong natin ng suntok yung mga grupo. Teka, kailan ba dating niya? Malapit na. Parang tahimik mo naman ngayon, Jonas. Uy! Stag party mo to. Kailangan mag-enjoy ka. Ano yung problema? Wala to, Diaz. Ang mabuti pa, pumunta tayo dun sa party. At baka mamaya, may mga bisita nang dumating. Teka lang, pare. Kilala kita eh. Kung ganyan ka rin harap sa mga bisita mo, di ba, wala. Mabuti pa, sabihin mo na lang sa akin kung ano yung problema. Marami. Yung kasal. Yung kumpanya. Tapos sumasabay pa tong si Scarlett. Makikipagkita na naman kami sa piskal. Ewan ko ba, parang hindi na natapos yung ganitong kasing problema sa buhay namin. Ay, well, hindi ba kayo sanay? Kung ako, okay lang. Problema, pati yung bata naapektuhan na sobre. Alam mo ba, Diaz? Ang laki ng epekto nito kay Catherine. At syempre, dahil na naman kay Scarlett. Lagi naman, di ba? Parang hindi na mababago yun. Ano kaya, baguhin mo na yung desisyon mong pakasalan to, pare? Hindi na. Tutuloy ko talaga to. Pakakasal ako si Scarlett. Bakit? Ba't mo kailangan gawin yun? Ba't mo kailangan magpatali? Eh, pamangkin mo na naman yung bata, di ba? Kapag naging anak ko si Catherine, mas poprotektahan ko siya. Ayoko na kasing nakikita na napapabayaan yung bata. Gagawin ko hanggat... Pare, okay ka lang? Jonas! Dali na sa ospital. Dok, baka pwede naman umuwi na ako. Dok, stag party kasi dito ngayon eh. Wala pa nga nangyayari eh. Sumikip na yung dibdib. Inatake ka sa puso. Baka lang hindi mo alam. At sa tingin ko, hindi mo siya dapat gawing biro. Pero hindi mo na kita papauwiin hanggat wala pang resulta yung mga test mo. I-refer kita sa cardiologist namin dito. Dok, espesyalista ako sa puso yung family doctor namin eh. Baka pwedeng siya na lang yung dumingin sa akin. Desisyon mo yan. Pero papuntayin mo siya dito bukas para makita yung mga resulta ng test mo. Sandali lang ha. Titingnan ko muna yung mga record mo sa cardiologist ha. Sige po. Excuse me. Pare, okay ka lang. Mukhang nervyosa lang yung doktor na yun. Mukhang siya may sakit sa puso. Diaz, sana
walang ibang makakalam nito. Tayong dalawa lang. Hindi lang pinagbawal ni Mayor, ako na nagtumba dito sa Isabel na to. Natamay tuloy si Mayor nga sa problema niya. Nga tuloy tayo ngayon, wala tayong makain. Hoy, ano yung pinapakailaman mo dyan? Kung nagugutom ka, huwag kang maghanap sa basura. Alam nyo, hindi basura ang tingin ko sa mga to. Ang naiisip ko, pera to. Dahil pwede natin to pagkakitaan. Wala naman pong gagastusin na pondo ng kulungan. Ako na po ang bahala doon. At kapag naging successful po ito, babango pa po ang pangalan ni Warden dun sa boss niya. O, di kung gano'n naman pala. Sige, pumapayag na ako. Sasabihin ko na rin ito kay Warden. O sige, mauna na ako. Denise? Yes. Dali mo ito sa sasakyan? Yes, Doc. After this po, you have an appointment with your patient, Mr. Yu. Makakapunta po ba tayo? Yes. Thank you po, Doc. Doc, magandang araw po. Mupo ka, Jonas. Doc, anong resulta ng mga test? Doc, si Diaz ho, parang kapatid ko na yan. Kung ano po yung sasabihin niya sa akin, okay lang po na marinig niya. Okay, Jonas. I'll give it to you straight. Swerte ka na survive mo yung heart attack mo. Pero base doon sa resulta ng test, your heart is failing. Dok, hindi ba siya masyadong bata para dun? Hindi ba siya matatanda na nangyayari yun? Parang kay Lola Matilda niya? Nasa lahi nila sakit sa puso. Kaya dobling ingat ka na sa lahat. Sa pagkain, sa iniinom, sa stress. Kung hindi maagapan, your next attack might be your last. Kaya as early as now, kailangan maisama na yung pangalan mo sa transplant list. Ayun pare si Doc na nagsabi. Daming bawal. Kaya yung mga pabigat sa'yo, layo-layuan mo na. Diaz, hindi pwede. Lalo na ngayon, nalaman kong pwede pala akong mamatay anytime. Dapat ayusin ko na ang lahat para kay Catherine. Lahat ng pwede kong gawin para maging maayos yung buhay niya bago pa mauling ang lahat.
Pag ganito dapat sinasabi mo sa akin, para nagagawa natin ng paraan. Hindi yung ganito. Nabasa mo na lang kakalimutan. Wala naman pong masamang kalimutan po yung mga importanteng bagay, di ba? Kasi katulad niyo po, kinalimutan niyo po yung mga importanteng tao sa buhay ko. Kaya wala po akong nakikitang masama sa ginawa ko. Sabi ko naman sa'yo, Isabel, wala akong kasalanan. Focus ako sa kasal namin ni Jonas at hindi sa isang taong katulad mo. At gusto ko lang din paalam sa'yo, singsing na alasang gusto kong isuot, hindi bracelet ng isang katulad mong kriminal. Scarlett Mercado, may search warrant kami laban sa'yo.